Okay po. Sunod po na tanong from Vien. Ito po, Attorney Donna, no? May kontrata kami ng manager ko na sa akin mapupunta yung motor kapag natapos ang hulog through salary deduction. Pero nung natanggal siya sa trabaho dahil sa paglabag, ayaw na niyang pirmahan ang paglilipat ng papel sa pangalan ko kahit ako naman yung nagbayad ng lahat. Paano ko po makukuha ang full ownership ng motor ngayong ayaw makipagtulungan nung manager? Gayong may hawak naman akong kontrata at patunay na sa sahod ko kinuha yung pambayad. Yan po from Vien. Ganito po, no, Sir Aga and Attorney Dot. Mabuti na lang po, Ma'am Bien, meron po kayong ginawang kontrata po, ano po. Kasi kadalasan po ng mga gantong problema, kadalasan po wala po. Kasi mas maganda po yung meron tayong ebidensya po or contract po. Usually kapag may mga transaction po tayo, kahit hindi po sobrang formal, basta lamang po ito po ay um, napirmahan po ng dalawang party po, ano. At meron po siyang proof dito na sabi po ni Ma'am Bien na na-deduct po ito sa salary niya at may ebidensya po siya na nagbabayad po siya at meron po silang kontrata. Ngayon po, ang pwede niya po kasing ikasot po dito ay kasong civil po. Pwede niya pong kasuhan ng specific performance po with damages. Dahil nga po, naguhulog po siya tapos ayaw naman pong ibigay sa kanya para pong hinuhold po sa kanya yung pagmamayari naman po niya dahil nga po siya naman po ang naguhulog at dahil nga po salary deduction po ito, malamang po ang pagbabayad niya po ay nasa tamang oras po. Ngayon po, ang masasabi ko po kay Ma'am Bien, no, gumawa po siya ng demand letter. Dahil po, mas maganda po lagi pag mga ganito pong ating mga problema, dapat po lagi tayong nagde-demand kasi po, yun po yung patunay na kapag nag-demand po tayo, yun po yung patunay na ayaw pong sumunod ng ating dinedemand, no? So mas meron po tayong magiging ebidensya kung magbabalak man po tayong mag-file ng kaso po sa mga korte. Ngayon po, pag nag-file na po ng specific performance with damages po dun po sa manager niya po, pwede na po niyang kung ito po ay mag-agree po ang court, makukuha niya po yung kanyang motor. Bali po, dapat lang po mag-ready lang po siya kasi pagkasong civil po, no, attorney, that lagi po itong may bayad po, no, filing fees po. So, yun lang po ang masasabi ko po. Dapat lagi po ready kasi kailangan po magbayad tayo ng mga filing fees po sa korte para po umandar po yung kaso. Lalo na po at kasong civil po ito. Okay. Okay. Ang husay sumagot ni Attorney Donna. So Attorney Donna, talagang nakakaawa naman itong empleyado na to, niloloko pa ng manager. Yung manager, sir, kung kayo po ay nakikinig ngayon, ibigay na po ninyo yung sasakyan dahil talaga naman po meron po kayong kontrata na pinirmahan. And of course, sabi nga po ni Attorney, the contract has the force of law between the contracting parties. Pag dinemanda po kayo ng inyong empleyado, ay sigurado pong talo kayo kasi kitang-kita na po sa kontrata na dapat pong ibigay ninyo sa kanya. Gusto niyo pang makulong, pwede rin i-estafa yan kung may fraud or may intent to gain, may malis, di ba, attorney? So, civil case, pwede ring action for specific performance para ibigay na po sa inyo yung inyong binayaran at ilipat na po sa inyo yung title. And of course, pwede po rin yung takutin na pa-file din po ninyo ng criminal case kung merong fraud, malis, at saka intent to deceive.